Si Maharlika mukhang nabulilyaso siya dun sa interview niya sa dating PDEA agent, sa dismissed PDEA agent. Ayaw ko lang i-play ka Coffee, pero panoorin niyo yung video ka Coffee, no? Ng interview ni Maharlika doon sa dismissed na PDEA agent. Nabaliktad siya dyan Parang siya pang mapapahamak dyan. Paano? Tinanong siya tinanong niya yung agent, diba? Sabi ng agent, abay, sumulat siya sa PDEA para managot itong mga tao nagpakalat nitong, ano ba yan, yung mga, actually, mga fake naman yan mga unregistered, mga gawa-gawang dokumento. Kasi siyempre, nandinindigan pa rin yung PDEA agent na totoo yung dokumento na yan. Pero walang serial number at napag-usapan na natin yan kung gaano ka-problematic yung papel na yan. Sabi nitong PDEA agent na yan, ito yan. Sabi ng PDEA agent na yan, sumulat daw siya sa PDEA para managot yung mga taong nagpapakalat nitong dokumento na ito na supposedly confidential. Parang namutla si Maharlika sino ba nagpapakalat ng dokumento na yan? Si Maharlika, siya yung pananagutin dito. Siya ang tinutukoy dito nitong agent na dapat managot sa nagpakalat ng dokumento na yan, which is supposed to be confidential yung document na yan. Parang nagulantag si Maharlika doon Parang yan, parang bumalik na lang. Bumalik tuloy sa kanila. So anyway, hindi tayo naniniwala doon sa dokumento na yan dahil kahit sino naman pwedeng gumawa niyan di ba? At pwedeng kakonsabahin kung sino man o kung ano man po yung mga dokumento na igagawin nila, etc. Mga tao na magsasalita against PBBM, basta ang purpose nila siraan ang administrasyon na ito. Anyway, balik tayo dito sa PDEA agent. Itong PDEA agent na pala ito, problematic din pala. Ano kaya ito? Binayaran kaya ito? Magkano kaya ang binayad dito ng company? Company ng mga beater? Hulaan nyo na kung kanino mga kampo yan. Magkano kaya kayo binayad dyan? Anyway, balikan natin itong balita na ito. Kasi problematic pala itong agent na ito. Itong balita na ito baka sabihin nyo, gawa-gawa natin yan. Ito ebidensya Sinulat itong article na ito, March 8, 2023. Wala pa sa radar ito Hindi pa na pag-uusapan itong peking dokumento na ito. Pero itong tao na to the same, no? Yung na-interview ni Maharlika na dating PDEA agent daw, problematic pala. Natimbog na pala ito nahuli na pala ito ka-Coffee March 8, 2023. Sulat po ito ng Filipino Star ngayon itong balita na yan. Sige. Isang kontrobersyal na dismissed agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga. Philippine National Police, PNP Pampanga ang nakaresto dito na ipiniit sa Pasig City Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. May kikilan palang naganap dito At involved itong nagpakilalang PDEA agent. Nabatid na si Jonathan A. Morales, ayan ang pangalan. Yan yung na-interview ni Maharlika. Pareha sila ni Maharlika dito, problematic. Si Jonathan Morales, 58, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinahaharap gaya ng false testimony. Ayan na, nadali na. Hindi pala ito first time ka-Coffee. Sanay pala ito sa false testimony base dito sa warrant. Ibig sabihin, kapag nag-issue ng warrant of arrest, nakitaan nila ito ng probable cause. May posibilidad na nagsisinungaling. Kaya nga nag-issue ng warrant Kasi mabilis lang magbintang. Pero kailangan mo ma-establish, meron bang probable cause? May possibility ba na totoong ginawa niya? Nakitaan nila yan ng probable cause. Kaya na-issuean ng warrant of arrest itong si Morales. Ayan pala ang history nito. Sa ilalim po yan ng Article 180 ng Revised Penal Code. At paglabag, hindi lang isa. Paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dami palang problema dito kay Morales. Kaya pala siya ang kinuha. Nitong Lunes po, March 6 ay pansamantalang nakalaya 2023 ito ka-Coffee. Nakapalaya po itong si Morales makaraang maglagak po ng 120,000 na piyansa. Mura lang yan ka-Coffee. Si Morales na sinasabing overstaying president ng Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association, yan baka pamilyar kayo dyan, ay inaresto sa Pasig City Hall of Justice Complex noong Marso 2,
2023 po yan sa Barangay San Nicolas, dyan po sa Pasig City, ng grupo ng Pampanga PNP agents na nagsilbi ng warrant of arrest na edisyon ni San Fernando City, Pampanga Municipal Trial Court in Cities Branch for Presiding Judge Honorable Jocelyn Gamboa de los Santos noong April 3, 2017. Ang tagal na pala ito, ka-coffee, oh. 2017 pa in-issue, na-aresto siya March 2023 lang. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Abay, 6 years pa lang nagpaikot-ikot itong si Morales. Napag-alaman na ang presensya ni Morales sa Pasig City Hall of Justice ay resulta ng reklamong staffa. Nako, may staffa, kasong staffa pa pala ito. Na inihain naman laban sa kanya na isang lot owner dyan sa Parkwood Greens Executive Village at miyembro ng naturang Homeowners Association kung saan siya ay sinasabing overstaying na bilang Pangulo dahil sa kanyang termino na natapos na noon pang Hunyo 2022. Ang daming kaso pala ito, ka-coffee, ha. Bukod dyan sa kanyang pagkaka-dismiss dyan sa PDEA. Na-dismiss yan dyan sa PDEA. Si Morales po ay naharap sa oposisyon sa kanyang pagpipilit na manatili bilang pinuno ng asosasyon dahil sa sinasabing umano'y excessive fees na sinisingil dito sa kanilang Homeowners Association sa mga homeowners at sa mga may-ari ng bahay, ka-coffee, at sa kanyang bigong proyekto na i-accommodate ang pagtatayo ng City Evacuation Center sa loob ng exclusive Parkwood Greens Executive Village dyan po sa Barangay May Bunga. Magkano kaya yan? Hindi pala. Natuloy yung promises na yung project na yan. Problema sa napunta ang pondo. Si Morales na dating miyembro ng PDEA Intelligence and Investigation Service, o yan, walang question naman yan. Dating miyembro siya ng PDEA, dismiss nga lang, no? Ay na-dismiss mula sa service dahil sa dishonesty. Ayan. Yan mga hilig nila. Dishonest pala itong tao na to, ha? Kaya na-dismiss. Ibig sabihin, may finality. Yung dismissal sa kanya sa PDEA, dishonesty. Grave misconduct. Ito, ha? Mabigat itong mga to, ha? Grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service noong 2013. Dahil problema pala ito, ka-coffee, Kanina may nabasa din tayo na parang may issue din ito ng pangingikil. 8 million daw po para sa pangingikil sa mga AKA mga suspect nila. No? Biruin mo, napakalaki. Tapos pagkatiwalaan mo. So bagay, circumstantial naman yan. Naniniwala tayo dyan. Ang term ng mga abogado dyan, circumstantial. No? Hindi mo naman pwede sabihin na itong circumstances niya noong 2017 at 2023, nagawa niya yan, magagawa niya pa in the coming years, no? Or hindi niya magagawa in the coming years. Circumstantial yung mga yan. Pero kung titignan mo yung credibility ng tao, yung records nitong tao, medyo magdududa ka na, di ba? Kasi tingnan mo yung past niya. Ito yung nakaraan niya. Siyempre, sabihin ng kabila side, baka nagbago na. Pero tingnan mo, dami consecutive itong mga issues na to, ng mga problema. So ako, mas malaki yung chance na paniniwalaan ko, baka nagsisinungaling ito, dishonest ito, etc. etc. Pero okay na yun, sige, i-push niya. Yung pagpapakulong doon sa pagpapakalat ng supposedly confidential document. Sila Maharlika din naman yan eh. Kampo nila yung makukulong dyan eh. Yan, maganda yan. I-push niya ni Morales, no? Na panagutin itong pagpapakalat ng confidential information eh. Na parang namutla si Maharlika doon eh. Nung sinabi nito ni Morales eh, na dapat managot itong nagpapakalat ng mga dokumento. Kay Maharlika nagsimula yun. Ibig sabihin siya yung originator, sa kanya yung pinagmulan yung dokumento na yan. O yan, parang sinasabi ng agent yan, dapat managot ka sa pagpapakalat ng dokumento na yan kasi supposed to be, dapat yan i-confidential. Ay sana i-push ni Kuya, ni Morales. Yan, pwede niya ituloy yan. Nababaliktad tuloy sila dyan sa kalukuhan nila dyan. Sige, hala pa, invento pa kayo dyan. Bumabalik din sa inyo yung kalokohan ninyo dyan. Eugene Argar, okay, BO na abogado, nagtatanga-tangahan daw, sabi ni Eugene Argar. Matalino naman, di ba? Ang ganda ng pinag-aralan eh, pero actually hindi naman talaga batayan ng pinag-aralan eh kung mabuting tao ka o hindi. Miyu, happy viewing sa iyo, Miyu. Shoutout po sa inyo kay Romy Escalera Brothers. Good evening, ka-coffee. Shoutout po sa inyo. Marred na sa Facebook, happy viewing po sa inyo kay Leona Tihada at kay Polly Penny. Shoutout po sa inyo.
nakikinig po sa atin sa Facebook. Ha? Kay Juvie Sidro, ha 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 ha. Labas ang pagiging anti-Marcos ni Roque. Kala ko ba nag-iba na ang tingin niya sa mga Marcos, sabi niya noong halalan. Ginamit niya lang pala si BBM, buti na lang hindi siya nanalo. Tumpak, yun na yun, Juvie Sidro, no? Kasi nabudol daw siya, etc. Ganyan talaga yung tao na yan. Sanay na sanay yan sa ganyan sa pag-iiba ng statement o kung ano man yan. Yan. Kasi kung sino matatag, doon siya, kapit siya matatag. Dumikit kay Marcos kasi malakas si Marcos survey, leading Hoping siya, mananalo siya, hindi siya lumusot. Ma'am Lovelyn Loretta, good evening po sa lahat. Sorry, late na naman ako. Okay lang po ha, Ma'am Lovelyn Loretta. Yan, nakapasok pa rin po kayo sa atin. 29 minutes pa lang po tayo. Sige, attendance check muna kayo dyan. Paklik lang po ng like yan para makapag-attendance na po kayo dyan. Boss ka coffee, paying kape and trip mat. Paano ba natin ito transport yung kape na yan? Ma'am MLG, hello sa inyo. MLCOC Gameplay Vlog. Good evening ka coffee. Special mention kayong mga pro-admin sa vlog ni Mike Abe. Saludo daw siya sa mga pro-admin vloggers. Naks, talaga ba? Si Mike Abe, madalas kami magkita. Halos every other day. Nagkikita kami ni Sir Mike. Ayan, idol din natin yan Happy viewing ka coffee from Malaysia, si Ka Esterlina Pagay. Ay, shoutout sa mga taga Malaysia. Nagarating na rin tayo ng Malaysia dyan sa KL. Happy viewing po sa inyo. Ka-coffee, nabanggit kayo ni Sir Mike Abe ha. Kaninang umaga kayo mga vloggers sa support sa pro-admin. Ducks naman Sir Mike Abe, minsan daw nakikinig sa atin Totoo ha? Minsan nag-uusap kami ni Sir Mike. Basta may somewhere nag-uusap kami ni Sir Mike, no? Sinasabi niya nakikinig daw siya sa atin minsan. Siyempre tayo, flattered tayo, di ba? Siyempre, dito sa Sir Mike, sikat si Sir Mike, tayo, nagsisimula pa lang tayo, no? Siyempre, matutuwa ka rin na sasabihin niya, nakikinig din daw siya sa atin. So, thank you, Sir Mike Abe, ha? May programa yan ka-coffee sa PTV4, yung Mike Abe Live, yan. Tutok din kayo dyan sa PTV, no? Yan, nagkikita kami dyan ni Sir Mike. Thank you, Sir Mike, ha? Kung totoo man, mamaya, babalikan ko yan. Thank you, Ma'am Lovelyn Loretta, for this information. Maya, balikan ko yan. Tingnan natin yan. Nakakatuwa naman. Galing kasi ang inyong analysis. Wow. Lori Mamawag, thank you, thank you. Dean Alonso, nakahabol din ako ngayon sa live mo, watching from Italy ka coffee. Good evening po sa inyo. Kay Jovi Lucero. Yan, nandiyan po pala sa Singapore. Shoutout po sa inyo. Patuloy-tuloy tayo dyan ka coffee sa pagsuporta sa administrasyon ni PBBM. Tuloy-tuloy yan. Kasi malaki ang may tutulong sa kapwa nating Pilipino once na magtagumpay si PBBM at ang administrasyon na ito magtagumpay. Huwag natin hayaan na itong mga gusto magpabagsak sa gobyerno ang magtagumpay. Kawawa mga kababayan natin. Marami ang maapektuhan once na magtagumpay itong mga tao na gustong ibagsak itong gobyerno. Okay, bye-bye yan Sally. Nakikinig din sa atin. Thank you at napakinggan yung araw kaninang umaga. Paz Gonzalez, hello ka coffee. Support all the way to our beloved PBBM. Bantayan lang si Morales. Baka isakripisyo yan tapos ibintang kay PBBM. Malamang Orlando Magic, hindi imposible yan Posibleng gawin nila yan Medyo diskarte nila yan Okay ka coffee, magaling si PBBM. Romeo Alano. Maria Guyo, good evening, watching from Lagos. Happy viewing po sa inyo. Nasa Laguna naman si Nea Pabalan. Sige, ka-coffee. Kuha na ng kape yung mga kapapasok lang sa atin. At yung mga nasa Facebook, hindi pa naka-follow, yan, pasuyin na